Shalom ho sa inyong lahat. Minsan pa tayo nagkakasama-sama sa ating paratuntunan ito ng Word Made Flesh. Ating paratuntunan kung saan pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Lalo na ho para sa ika-15 linggong ito ng karaniwang panahon sa Eklesiya. Marami ho tayong matututunan mula sa pagbasang itong mahalagang bagay para sa ating buhay Kristiyano. Sana ho dinaratnan kayo nito sa isang maayos at maluwalhating kalagayan. Pero ano man ho ang kinalalagyan niyo ngayon, anong mga kalagayan ninyo, sana ho'y maging pagpapala ito para sa bawat isa ninyo. At sana ho'y tinitipon nyo na ang inyong mga kasambahay, mga kaibigan, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos para sa ika-15 linggong ito. Binabati ko kayong lahat, lalo na ho yung mga kaparian dyan, yung mga seminarista dyan, yung mga religyoso, yung mga katikista, yung mga naghahasik ho ng salita ng Diyos, kasi ho yun ang magiging tema ho ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Bawat isa ho sa atin dito ay talagang binibigyan ng pagkakataong makapanood nito. Hindi ho tsamba lang itong nanonood kayo ngayon ng Word Made Flesh upang pagpalain kayo ng Panginoon. Yun ho ang hangan ni Father John sa ating palatuntunan ito ngayong umaga sa Word Made Flesh. Ang ulan at niebe paglagpak sa lupa ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya't may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ito pong ating unang pagbasang ito mula kay Isaías, propeta, tagapagsalita ng Diyos, ay napakahalaga ho ng pinaparating sa ating aral. Tingnan nyo, kanyang inihambing ang salita ng Diyos na atin ho pinag-aaralan dito ho sa Word Made Flesh. Sa ulan at niebe. Medyo may problema ho tayo mga Pilipino sa niebe. Niebe ho, Espanyol yun eh. Yun hong snow. Wala ho tayong snow dito. Ang pinakamalapit na snow natin dito nasa refrigerator ninyo. Anyway, the point is, para ho maintindihan natin ng mahusay, yun hong ulan, yun hong snow, pagka bumagsak sa lupa, yung snow ho, talagang tubig naman yun, na-condense kung tutuusin, talagang nababasa ang lupa. Nababasa ang lupa. Makikita nyo, basa talaga. At dapat kayo mag-ingat, lalo na pagka snow ho yung nilalakaran, kasi ho pwede madulas. Ay nako, yun yung mga hospital, pagka winter time, ang dami hong mga pasyente. Lalo na dahil nagkakabali-bali ang buto, lalo yung mga matatanda, something like that, dahil nadudulas silang madali, etc. Ang ibig kong sabihin, si Propeta Isaías, ginamit niya itong larawang ito ng ulan at niebe, yung snow. Bakit? Kasi walang salang talagang walang pasubali na talaga namang magagawa ang kanilang layunin. Ano yon? Basain ang lupa. Diligin ang lupa. Pagka umulan na, makikita natin, yung damo na dati-dati nung summer ay kulay brown, magiging berde na. Talagang nag-uusbunga na yung mapananim. Talaga namang may pag-asa ng magkaroon ng ani pagdating ng panahon. The thing is, brothers and sisters, hinahambin ni Propeta Isaías ang salita ng Diyos doon. Na ang salita ng Diyos magbubunga at magbubunga kung mabibigyan lang ng pagkakataon. Brothers and sisters, tingnan nyo, ewan ko lang kung nakakita na kayong gano'n. Ako, pagka nagpupunta ako, kunyari, papuntang Tagaytay mula sa Maynila, tapos dadaan ka sa may bandang Silang Cavite, makikita mo, may mga bukirin doon na naka-cover, naka-cover ng plastic. Ng plastic. Brothers and sisters, bakit pinakover ng plastic? Of course, para hindi ma-influensyahan o hindi ma-atake mga insekto yung mga pananim na naroon. Of course, magkakaroon din ng hamog doon sa loob pagka nagkataon. The thing is, from the earth, tapos yung warmth, etc., magkakaroon ng hamog, o kaya meron ding hamog doon sa loob. Pero, pagka umulan ho, yung mga plants na yun, hindi mababasa ng ulan,
Right. Tingnan nyo, pagka umulan pala, pwedeng hindi mabasa. Yung lupa. Kunyari, pagka umambon, hindi naman talagang ulan, umambon. Makikita nyo, doon sa pinagparadahan ng sasakyan, pagka umalis yung sasakyan, merong lugar doon na tuyo. Bakit tuyo yun? Kasi nakoberan yun eh. O tayo rin umuulan ngayon. For example, habang nagsushooting dito, na point, hindi naman kami nababasa. Bakit? Merong bubong, na yun nga eh, pagka yung ulan ay pumapatak, hindi, pwede rin palang hindi magkaroon ng epekto pagka kinukuberan. Lalo na pagka ang pang-cover mo doon, plastic. Brothers and sisters, ano ang ibig kong sabihin? Ang salita ng Diyos, mapisa-mapisa, tulad ng ulan, tulad ng snow. Kaya lang, dapat wag nating hadlangan, pagbigyan natin. Talagang wag nating koberan ang ating sarili ng mga kaplastikan. Parang ganyan. Pasok lang ang salita ng Diyos sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi ganon. Dapat pumasok sa dalawang tenga, kimkimin natin sa ating isipan at talagang papuntahin natin sa ating puso at lumabas sa ating mga gawa. Ganun ang dapat mangyari. Sana maintindihan natin yon na talagang ang salita ng Diyos, mabisang-mabisa. Pagka binigyan lang siya ng pagkakataon, tingnan niyo yung mga buhay ng mga santo at santa. Okay? Na talaga napagbago buhay nila dahil sa salita ng Diyos. Tingnan niyo mga Kristiyano ngayon na nagbabasa ng salita ng Diyos. Talaga namang unti-unti nagkakaroon ng resulta sa kanilang mga buhay ang salita ng Diyos. Kasi tinatanggap nila ng walang pasumbali, walang kaplastikan, walang sophistication, walang pretension. Talagang, open na open yung kanilang isipan, yung kanilang mga puso, talagang pinapaunlakan nila ang salita ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Maria. Brothers and sisters, pagka gano'n ang tanggap na ang salita ng Diyos, naku, talaga magbubunga yun sa atin. Narinig ko sa mga kaibigan ko, for example, na nagbabanggit na may mga taong nakakasama nila pagka nagba-Bible study tayong ganito, ito pong Word Made Flesh na ito, pinanonood nila magkakasama sa harapan ng kanilang television. Brothers and sisters, sinasabi ko ng mga kaibigan ko na yung mga taong ordinaryo, ang gaganda na nagiging resulta sa kanilang mga buhay. Sinishare pa nga nila kung ano nagaganap sa kanilang mga buhay dahil sa kanilang panonood dito sa ating programa. Napakaganda hong bagay noon at napupurihan natin ang Panginoon. Yun ang layunin ng Word Made Flesh na ihatid sa atin ang salita ng Diyos, maipaliwanag ito kasi hindi naman laging madaling unawain ang salita ng Diyos, upang sa ganung paraan matanggap natin ito, bigyan natin ng pagkakataon, talagang basain tayo, diligin tayo, talagang pagyabungin tayo, magbunga tayo sa pamumuhay na kaaya-aya sa Panginoon. Yun ang layunin natin dito sa ating Word Made Flesh at sana talagang ganun ang laging mangyayari na nadidiligan ng ating mga puso ng salita ng Diyos, nauunawaan natin yun at nagkakabunga sa kailuluwalhati ng Diyos at sa ating kapagpapala. Saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa yahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sanlilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa malulahating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanlilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Pinagpapatuloy po natin ang pakikinig natin kay San Pablo sa kanyang dakilang liham, ito pong sulat na ito sa mga taga-Roma. Nasabi ko sa inyo, hindi naman friendly letter. Kundi isa hong talagang paglahayag, paglalahad ng katuruan ng Panginoon tungkol sa pananampalataya natin.
In other words, a theological treatise kung tutuusin. Kaya medyo mabigat ang dating. Ito hong pagbasang narinig natin ngayon, tinutukoy ho ni San Pablo kung ano yung kalagayan ng sannilikha. Kasi kung tutukusin natin, nakikita natin, lalo na ngayon sa ating kapanahunan, talagang parang napapalasubas, sabi natin ganyan, ang sannilikha, ang creation ho. Ang mga kabundukan natin, for example, napapanot na sila, kalbong-kalbo na sila sa maraming lugar. Makita ninyo yung inaawit ni Jose Rizal na ilog ng Pasig ay talagang hindi mo ipuin yung tubig na yun, baka matetano ka o something like that, Tapos tingnan niyo ating kalunsuran. Pagkapasok ka sa Maynila, kung galing ka sa mga probinsya ho, sabi natin galing ka sa Laguna, makikita mo talaga kung minsan ang Maynila nababalutan ng isang para bang madilim na ulap o something like that, which you don't call cloud but smoke. Smoke. Hindi ho siya fog or something like that. Talagang nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon, ang init-init talaga kung tutusin. Brothers and sisters, ano nangyayari sa sannilikha ng tinutukoy dito? Creation, Talagang parang nawawasak siya, Dahil nga sa kapabayaan ng mga tao, tayo ang nagpapahintulot nito. Kung kaya, salamat sa Diyos, medyo tayo mga Pilipino, nagigising-gising na tayo sa ating kinakaharap. Kung kaya, pinaglalaban natin na hindi pagpatuloy yung pagpapanot sa ating mga kagubatan. Dapat maging responsable ang pangangahoy, tapos talagang gagalang natin ang ating kapaligiran. Hindi tayo nagtatapon ng basura o yung industrial waste sa mga ilog, kasi pagka nagkataon, bumabalik ho sa atin yung red tide, et cetera, ganyan. At hindi natin na talagang pinapahintulutan na yung ating mga ilog masalaula, kasi ang ibig sabihin nun, baha. Brothers and sisters, ito ho'y tinutukoy ni San Pablo dito, para bang talagang pinahintulutan ng Diyos na mangyari itong mga bagay nito. Hindi ho ito kagustuhan ng Diyos, ha? Ang sabi ho kasi ng Diyos, nung nilalang niya ang tao at ang sannilikha, nung umpisa, dapat nilang pangalagaan, be masters, of creation. Masters, hindi abusers, dapat kung titignan ho natin sa kinapapalooban niya, ang tao ho'y nilikha tulad ng Diyos, kawangis at kalarawan ng Diyos. Yung larawan ng Diyos doon sa creation account was a very provident, a very loving, a very caring maker, creator, Kung kaya yung taong pinagkatiwalaan niya ng sanlilikha, ganun din ang dapat gawin. Ang pangalagaan ang sanlilikhang ito, ang creation na ito, gamitin at hindi abusuhin. That's it. Brothers and sisters, napakaganda kong bagay na dapat nating maintindihan. The thing is, kung paano ang sanlilikha ay naging ganito, merong pag-asa. Kasi binirinan ho dito yung salitang pag-asa. Kasi darating ang panahon na ang Panginoon ay magdadala ng kanyang tagapagligtas, ang kanyang anak, si Jesus, at tuturuan tayo ni Jesus mahalin ang ating kapaligiran. Did you know that Jesus loved the environment? Did you know that Jesus cared for everything, At lahat ho ng bagay ay nakapag-alala kay Jesus, tungkol sa kanyang mapagmahal na Ama. Tingnan niyo ang ibon sa impapawid, tingnan niyo ang ubasan, tingnan niyo ang tubig, tingnan niyo ang mga ulap and whatnot. Nature really was part of Jesus' preaching, He loved His country, for example. He loved the environment around them. Kung kaya niya, yung mga katuruan niya, madalas hinahango niya doon sa experience nilang yun, ng kanilang kapaligiran. Brothers and sisters, ang ibig sabihin, doon dumating si Jesus, binigyan niya ng pag-asa ang sangkalupaan, ang sanlilikha. Bakit? Kasi mananampalataya sa Kanya, Christians, and we Catholics particularly, dapat talagang mahal na mahal natin ang sanlilikha, ang ating kapaligiran, tulad ng mahal na mahal ito ni Jesus. At talagang mulat dapat ang ating mga mata na pangalagaan ang sanlilikhang ito. Sa ganung paraan, ang sanlilikha ay magkakaroon ulit ng pag-asa, pwedeng huminga uli, ang sanlilikhang ito ng maluwalhati. At
At tayo rin kasama nito. Kasi pagka sinisigil natin ang sanlika, tayo rin mapipirwisyo. Can you imagine pagka ang pinairal natin na talagang pagkaganid, pagnanais sa kayamanan and whatnot, aabusuhin natin ang ating kalikasan. Kung kaya nga, ayan, yung for example, the ozone layer na manipis na nakakabutas-butas ng ganyan. Kung kaya nga, yung mga radiation from the sun that should be we should be protected by the layers of clouds ng yan, hindi na ko napoprotektahan. Kaya ang dami nang nagkakasakit ng skin cancer and something like that. I mean, brothers and sisters, dapat mamulat yung mata natin dito. Hindi natin pwedeng abusuhin nga ang ating kapaligiran na hindi tayo maapektuhan. Hindi ganun yun. Please remember, nature doesn't think. Nature doesn't think. Tulad natin, yung natura natin, hindi mo nag-iisip yung natura natin. Abusuhin mo sarili mo, magbabayad ka. Ganun din ho sa nature. Abusuhin natin ang kalikasan, pabalik at pabalik sa atin. Hindi siya magpapatawad. Hindi mo siya pwedeng kausapin. Hindi ka pwedeng makapag-usap sa kanya. Wala akong patawaran to. Kung kaya nga, dapat maintindihan kagad natin to. At brothers and sisters, dito ho, tulad ng narinig natin sa pagbasa natin ngayon, sabi po ni San Pablo sa atin, na talagang maski mismo tayong mga tao ay talagang napapahimutok. We groan also together with creation. Kasi alam natin tayo mismo, ang dami natin ng pinoproblema, no? Ang dami ho natin mga kahinaan, ang dami natin mga takot, ang dami nating kawalan. Talagang we feel so inadequate. I mean, yung mga taong akala mo ang tatapang nila and whatnot, I think in the silence of their hearts, they are also so fearful kung tutuusin. Ang dami ho nating takot, sa nagdaan, sa kasalukuyan, sa hinaharap. Can you imagine that? Pero ang Espiritu Santo ho, ito maganda nito, Espiritu Santo ho, ang talagang binigay sa atin. Sabi niya nga dito, bilang hadis, yung unang kaloob ng Diyos, something like that. Isa ang Espiritu Santo ho, ang talagang nagpapalakas ng ating mga kalooban na hindi magwawakas sa kawalan, sa kahinaan, sa pagkatalo, ang lahat ng ito, hindi ho. Mismo ang creation ay makikiisa sa kalayaan ng mga anak ng Diyos, the freedom of the children of God. Ang ganda kong bagay noon, the freedom of the children of God. And of course, yung freedom na yon, yung kaligtasan mo yun, kalayaan yon, ay pinagtamo sa atin ng Espiritu Santo. Pinagtamo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na binibigay sa atin sa panggitan ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, ang laki kong bagay noon. Kung kaya nga, sa dulo nitong pagbasa natin, sinasabi dito, pati na yung ating katawan, hindi lang ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan ang siyang maliligtas. Siyang maliligtas. Pagpapalaya ng ating mga katawan. Importante ho yun. Ang ating katawan na talagang nalulugmok sa kahinaan, talagang nasisira sa kabulukan, sa kamatayan. Pagdating ng araw, bubuhayin muli. Christ has died, Christ is risen, and so shall we. At bubuhayin muli sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Mapapalaya ho tayo at magiging maluwalhati. Friends and sisters, napakaganda ho itong pag-asang binibigay sa atin nito. Tingnan nyo, ang sang kalupaan ho, ang sang likha na ngayon na nandito sa ganitong estado ng kahinaan, ng karubukan, ng kawalan, ng pagkakawasak-wasak na ganyan. Pagdating ho ng panahon, tulad ng mga anak ng Diyos, na pinalaya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, yun hong paglayang yun, malalarawan din ho yun, masasalamin din ho doon sa sanlilikha. Sana ho, maumpisahan na natin yun. Palayain natin ang sanlilikha kung talagang tayo pinalaya ng Diyos. Katratuhin natin ang sanlilikha ng tulad na kinitrato ito ng Panginoong Jesucristo. Sa ganung paraan, ngayon pa man, nakakabahagi na ang sanlilikha ito, this creation, dito sa kalayaan ng mga anak ng Diyos, in this freedom of the children of God. Nung ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalitumpunan siya ng makapal na tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik.
sa kanyang pag-aasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kapatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupay nag-uhay. May tagi-100, may tiga-60, at may tagta-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ito pong ating ebanghelyo ay hango sa 13 kabanata ni San Mateo. Napakahalaga ho itong kabanatang ito kasi ito yung kabanata ng mga parabola, the parabolic sermon of Jesus. Brothers and sisters, dito ho sa kabanatang ito, marami ho tayong maririnig na mga talinghaga. Sa Tagalog ko, ang salitang ginagamit ay talinghaga. Talinghaga, ibig sabihin, isang mahiwagang paghahambing, parang ganyan ba? Ano nga ba parabola? Una po siguro dapat nating maunawaan kung ano ibig sabihin ng parabola. Parabola ho, parabole sa Griego, para, ibig sabihin sa tabi ng. For example, parallel. Hindi ba parallel lines, yung mga linya magkatabi, hindi nag-uumpugan. Sabi natin ganyan, no? They never meet. Yung paranoia. Ibig sabihin, para, beside, noia means mind. Beside one's mind. Yung pang nawawala sa sarili. Parang ganyan. Etong parabole, bola, ano nga po ba pong bola? You know, siguro sabi nyo, father, bilog. Hindi ho eh. Kasi, for example, yung American football ho, oblong yung bola nila, pero bola pa rin, you know? Ang bola ho kasi, by definition, isang bagay na tinatapon. Hinahagis, pinapalo, sinisipa. Kasi hanggat hindi mo sinisipa yung football, hindi ka makaka-score. Kapag hindi mo tinatapon ng basketball, hindi ka pwedeng may-score kahit ang galing-galing mo. Si Efren Batang Reyes, kahit na ang galing-galing niya, kapag hindi niya pa pinapalo yung kanyang billiard ball na ganyan, ay walang mangyayari. Si Tiger Woods, kahit ang galing-galing mag-golf, kapag hindi niya pa hinahataw yung kanyang bola, hindi siya pwede ewan ko, ace or something, o hole-in-one or something. Hindi pwede eh. Yun nga ho, bola, ibig sabihin, dapat tinatapon. Parabole, ibig sabihin, tinatapon sa gilid. Ano yung tinatapon sa gilid? Isang istorya hango sa pang-araw-araw na buhay. Inihahagi sa tabi natin upang maihambing natin ang ating sarili sa istoryang iyon. Brothers and sisters, napakahalaga pong maintindihan yon. Isang istorya hango sa pang-araw-araw na buhay. Kung kaya, dahil hango sa pang-araw-araw na buhay na ito, kailangan pa ba i-explain ito, paliwanag ito, hindi? Ano sa palagay nyo? Natural, kung pang-araw-araw na buhay yan, pang-araw-araw na karanasan yan, hindi na siguro kailangan i-explain. Natural. Biro mo sa Pilipino, i-explain mo kung ano traffic. You know? I-explain mo kung ano baha. Kung ano bagyo. Ay nako, hindi na kailangan nyo kasi taon-taon ho, nagkakaroon tayo ng bagyo. Araw-araw may traffic tayo, etc. Pag umulan ng malakas, may baha tayo. You know, naintindihan kagad yun sa makatuwid. Pero yung bagyo ho natin, dapat explain mo sa isang Thai. Yung tiga Thailand. Bakit wala silang bagyo dun? You know? Nakakatuwa nga nung unang dumating yung mga Thais dito, mga estudyante namin, tapos bumagyo, lahat sila nanonood ng bagyo, you know, kasi hindi nangyayari sa kanila yon. Tignan nyo, dapat explain mo sa kanila kung ano bagyo, kung tutuusin. Brothers and sisters, ang talinghaga ho, ang parabola, isang istorya sa hango sa pang-araw-araw na buhay na nagtuturo ng isang aral lang kung tutuusin. Parabola ho kasi ito at hindi alegorya. Alegorya ho, ibig sabihin, isang istorya, maraming mga sangkap yung istorya nyon, at bawat sangkap doon sa istorya nyon, merong ibig sabihin. Alegorya ho yun. Dapat pag-aralan mo kasi hindi kagad malinaw yung aral. Halimbawa ho, isang alegorya, ang prinsipe ay naglakbay. Dumating siya sa isang gubat. At
At sa gubat na yon, iba't iba mga puno. Puno ng ganito, puno ng ganon. At na marami siyang mga hayop na nakatagpo roon. Mga hayop na ganito, mga hayop na ganyan. Para sisters, alegorya yon. Kaya iisipin mo, sino yung prinsipeng yon? Ano yung gubat na yon? Ano yung ibig sabihin ng punong yon? Yung punong isa pa, yung punong pag-isang yon? Ano yung mga hayop doon? Ganun o, ang daming ibig sabihin nun pagka nagkataon, ano ho? Kaya pag-iisipan mo pa kung ano ibig sabihin nun. Yun ang talinghaga, hindi ho ganun. Yung talinghaga, hango sa ordinaryong buhay, kaya naman pagka narinig ng mga nakikinig kay Jesus, for example, intendido kagad. Brothers and sisters, medyo may problema po tayong konti rito. Bakit? Dito ho sa talinghaga dito ho sa aking binasa sa inyong parabola, ang sabi ho dito, mayroong naghasik. You know? Yung maghasik. Yung binhi niyang inihasik, lumagpak, yung isa sa daanan, yung isa sa batuhan, yung isa sa tinikan, at yung isa naman sa mabuting lupa. Brothers and sisters, como Pilipino, bilang mga Pilipino, mahirap pong intindihan to. Hindi ho natin maintindihan to. Bakit? Hindi naman tayo ganito magtaniman, di ba? You know? Pagka ho nagtatanim, ewan ko lang kung sa inyo, kung sino nakapagtanim o nakakita ng pagtatanim, pagka nasa syudad ka, hindi mo makikita masyado ito eh. Pero pagka nasa bukid ka, for example, makikita mo, bago magtanim, for example, ng mais, you know, ng mais, corn, bago maghasik ng binhi ng mais, unang-una sa lahat, araruhin muna yung lupaing yun, yung bukid. Tapos susuyurin pa yun, you know? Tapos susuyurin pa uli, siguro, para maalis talaga yung kung ano man ang nandoon. Dati-dati siguro, dinadaan-daanan yung bukid na yun, kaya may mga matitigas na lugar doon na yung daraanan, you know, yung pathways. Lalo na pagka magsushortcut ka, can you imagine? You know, iikot ka pa dun sa bukirin kung tutusin, pero kapag wala pa nakatanim doon, pwede kang tumawid na lang eh, you know? Kung kaya nga tumitigas yung dinadaanan ng mga tao, yun yung footpath na ganyan. Tapos, may mga bato din siguro nandoon, you know, siguro natatabunan ng konting lupa, pero yung bato nandoon. Dapat alisin yun pagka tatamnan yung lupang yun. And of course, kung minsan may mga makahiya dyan, may mga tinik dyan, dapat alisin yun, you know, kasi magtatanim ka dyan ng mais eh. Brothers and sisters, sa Pilipinas, ganun tayo magtanim. Inihahanda muna yung lupa na tatamnan. Eh dito ho, medyo iba nangyari. Hindi ho naman kasi ganun katulad na sa Pilipinas, yung pagtatanim nila doon sa Israel. Medyo nandun ho yung lupain, ihahasik na ho yung binhi. Kaya bumagsak siya kung saan siya babagsak. Kung minsan bumabagsak sa mga batuhan talaga. You know, manipis lang yung lupa doon. O kaya sa tinikan, kaya naman iinisin o sisikilin sila nung tinik na ganyan. O kaya doon sa daraanan, matigas ho yun. Hindi pwedeng tumubo doon, matigas na rin yun. You know? At of course, may magagandang mga lupa. Brothers and sisters, yun ho yung sitwasyon dito. Tingnan nyo, para ho sa atin, hindi ho kaagad maintindihan ito tulad na naintindihan ito nung mga unang nakikinig kay Jesus. Kaya nga pinapaliwanag pa natin. Brothers and sisters, hindi tayo magtataka mamaya na doon ho sa pagpapatuloy ng ating ebanghelyo, kasi ho baka marinig yung ebanghelyo bukas, mas mahaba ho doon sa aking binasa, kasi binasa ko lang 1 to 9. Pwede hong basahin ito hanggang 23. Doon ho sa pagpapatuloy nitong pagbabasang ito, makikita natin meron pang dahilan kung bakit nagturo si Jesus sa patalinghagang paraan. At hindi lang ho yun, meron pa ngang yung paliwanag ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ano ba yung binhing yun na lumagpak sa kung ano-anong uri ng lupain? Brothers and sisters, importante yung maintindihan natin itong ibig sabihin itong talinghagang ito. Tingnan nyo, yun hong binhi ng salita ng Diyos, inihahasik. Kayo, for example, nanonood kayo dito sa Word Made Flesh na programa natin. Malamang, iba-iba ho yung resulta sa inyo. Meron hong masigasig pakikinig. Hindi lang nakikinig, nagsusulat pa nga eh. You know? Kumukuha ng mga notes. Tapos, how do you say, pag-iisip-isipan niya pa yun. Yung narinig niya ngayon. At talagang makikita niya pa kung ano ibig sabihin talaga doon sa kanya at doon sa mga tao mga kausap niya. Yung mga pari, for example, nakikinig dito. Hindi mo naman pwedeng ulitin lang ito sinabi ni Father dito sa mga tao. Kasi dapat alam mo yung mga taong pinagpapahayagan mo nito. Kung kaya, meron kang maidadagdag na pagsasabuhay pa nito doon sa mga tao. Brothers and sisters, yung iba siguro, nakikinig lang din ngayon dito, natutuwa siguro sila sa kanilang nakikinig, naririnig, pero
parang hanggang doon lang yun. Siguro merong iba, nagsimula na makinig dito, tapos wala na siguro sa harapan ng television nila o something like that. And the point is, iba-iba ko siguro resulta talaga dito ng pakikinig natin sa salita ng Diyos. Iba-iba yung tinatamnan nito, you know? Kahit iba-iba yung magiging bunga nito, kung may bunga man, you know? Pero ang sabi dito ng Panginoon, yung mga binhi, for example, na kinagladpakan, you know, kunyari, yung salita ng Diyos na narinig ng mga tao na nakinig nga, pero hindi naman naintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Kung kaya dumating ang diablo, inagaw na lang yung salita ng Diyos sa kanila kasi hindi man nila naintindihan. Merong iba naman yung sa kabatuhan, tinanggap na kagad nila yung salita ng Diyos, kaya lang hindi ito nanatili sa kanila. Bakit? Kasi pagdating ng hirap, ng pagsubok, ng pag-uusig, talaga nawalan sila ng loob. Hindi kasi naintindihan yung salita ng Diyos ng ganung kalalim. Tapos yung mga nasa tinikan ay natural. Yung mga luho ng mundong ito, yung yaman, ay talagang sinikil yung salita ng Diyos na dapat naging liwanag sa buhay nito, naging yaman nila. Hindi ho, napalitan you know? And of course, yung mga nakinig sa salita ng Diyos, ng talagang malulhati, sinikap na intindihin yung sinasabi ng Diyos sa kanila, talagang isinasabuhay nila, yun ho ang magbubunga at magbubunga ng masagana. Iba-iba pa rin yung bunga, pero magbubunga at magbubunga. Brothers and sisters, sa wakas, so, ano ba tinuturo sa atin nitong parabolang ito? Na iba-iba ho yung ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Totoo yun. Yung iba, sarado ang isipan, hindi natatanggap ang salita ng Diyos. Yung iba, talaga ng maraming pinagkakabalahan, wala nang panahon sa salita ng Diyos. Yung iba, talagang hindi nila naiisip o iniisip talaga ng malaliman kung anong ibig sabihin ng salita ng Diyos sa kanila. Pero yun hong nakikinig sa salita ng Diyos, yung unawa ito, isinasabuhay ito, nagbubunga at nagbubunga. Sa wakas, para sa ating lalo na naghahasik ng salita ng Diyos, nagsishare ng salita ng Diyos, anong mang antasyaan, brothers and sisters, huwag ho tayo mag-alinlangan. Lagi hong may bunga ang salita ng Diyos. Magiging mabunga at mabunga ang salita ng Diyos. Siguro iba-ibang bunga, mabunga ho ito. Siguro pagka naghahasik ka, hindi mo alam kung ano nangyayari doon sa pinaghahasikan mo, pero huwag kayong mag-alinlangan. Meron ho laging epekto yun. Nasa Diyos ho ang awa dito. Tayo naghasik, tayo nagbilig, pero ang Diyos ho ang nagbibigay ng pag-usbong nito at ng pagpamunga. Maluluwalhati ang Diyos sa ganitong paraan. Ang yaman-yaman ho nitong ating pagbasang ito, sana isip-isipan natin at makita natin kung anong kahulugan nito sa ating mga buhay. Tingnan nyo, sabi sa inyo, ang dami-dami ho natin matututunan mula dito sa ating palatuntunan ito sa mga pagbasa natin ng salita ng Diyos para sa limang linggo sa karaniwang panahon. Tingnan nyo po, doon sa unang pagbasa nga, ay pinaalala sa atin ni Propeta Isaías, ang salita ng Diyos, pagka pinagbigyan natin ng puwang sa ating buhay, magbubunga at magbubunga ito. Didiligin tayo nito ng biyaya ng Diyos, ng kanyang liwanag, ng kanyang paalala at mga pagpapala. Pagbigyan ho natin ang salita ng Diyos lagi. Talagang pakinggan ho natin ang salita ng Diyos, unawain natin at isabuhay natin. Sa ganoong paraan talagang makikita natin ang buhay natin masagana. Tapos si San Pablo sa kanyang sulat sa atin sa mga taga-Roma, pinaalalahanan po tayo na tulad ng sangnilikha, creation, tayo rin ay talagang napapahimutok. Tayo rin ay parang nagdurusa. Pero hindi ho yun ang wakas. Ang Espiritu Santo ho ang magpapalaya sa atin, i-apply niya ho sa atin, ilalapat niya sa atin ang pagliligtas at pagpapalaya na tinamo para sa atin ni Jesus sa kanyang kamatayan sa krus. Sa pamamagitan ho natin, ang asang nilikharing ito ay mapapalaya mula sa kanyang pagkakabilanggo kung tutuusin. Kasi tayo ho, lumalaya tayo sa pamamagitan ng pagliligtas ni Jesus at ng Espiritu Santo. Talagang ang asang nilikha din makikisa sa atin sa ating kalagayan
pananampalatayaan bilang mga anak ng Diyos. That's so beautiful. All creation will share with us in the freedom of the children of God. Hindi lang ho yung ating diwa, ang ating espiritu, kundi ang ating katawan din. Sa mga tuwid, ang ating buong pagkatao, nililigtas tayo at nagiging tagapagligtas tayo ng ating sa kapaligiran. Tapos sa Ebanghelyong narinig natin, yung umpisa nga ng chapter 13, yung talinghaga, mga talinghaga ho, mga parabola, yung tinahagis na istorya sa ating mga tabi upang makita natin ang ating mga sarili. Yung unang istorya narinig natin ito, parabolang ito, ay yung tungkol sa maghahasik ng binhi na iba't ibang lupa ang kinalagpakan, pero ang talaga hong dapat mangyari noon ay maging mayabong na mayabong sana yung pamumunga ng binhing yon sa ating mga buhay. Sana hindi ho tayong matigas na lupa, hindi tayo yung batuhan na ang nipis-nipis ng lupa sa ibabaw, o kaya yung mga tinikan na talagang hindi magbibigay ng pagkakataon sa salita ng Diyos. Hindi. Sana maging matabang lupa tayo na pinaghasikan ni Jesus ng kanyang salita na narinig natin dito sa ating programang Word Made Flesh, na talagang magbubunga pagdating ng panahon. Don't be discouraged, brothers and sisters, kung hindi nyo nakikita agad na nagbabago buhay ninyo. Pagka nagtanim ka naman, hindi naman kinabukasan sumisibol ka agad yun, di ba? Pero you got to wait in patience, and really in trust and hope in God. Your faith and love, should be alive. At magbubunga ho yun. Napakaganda ho nitong ating mga narinig sa umagang ito, at sana'y talagang tumimo yun sa ating mga puso, sumibol at managana tayo sa pagmunga. At ngayon po, gusto kong makipagdasal kasama ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa mga napaalala niyo sa aming mga katotohanan na maggagabay sa aming buhay. Salamat po sa inyong salita na inyong pinapaabot sa amin sa pamamagitan ng programang ito. Sana po itulungan niyo kaming tanggapin ang inyong mga pahayag ng may bukas na isip at talagang nananabik na puso, upang talagang ang inyong salitang inihahasik sa aming mga pagkatao ay talagang tumubo, sumipol, at talagang mamunga ng sagana-sagana para sa inyong kaluluwalhati at para sa aming kaliligtas. Abba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsi-text, nakipag-ugnayan sa amin sa programang ito. Sana po ipagpalain niyo ang bawat isa sa kanila, lalo-lalo na ho yung mihiling ng kagalingan, ng kaluhusugan para sa kanila o sa kanilang mga minamahal sa buhay. Ang mga naliligaw ng landas, ang mga nagugulumihan, nagdadalawang isip tungkol sa kanilang pananampalataya, yung pong mga may problemang kinakaharap at mabigat na pasanin, lalo yung mga magulang na mayroong pinoproblema tungkol sa kanilang mga anak o tungkol sa kanilang pamumuhay. Tinataas po namin sa lahat sila sa inyo, at alam namin kayo magiging solusyon sa kanila sa pamamagitan ng mga taong papadating ninyo sa kanilang mga buhay. Abba, pinapadalangin din po namin ang lahat ng mga tumutulong sa amin upang yung papawid namin at masakatuparan itong Word Made Flesh TV program na ito, at ang lahat ng mga layunin ng Word Made Flesh Foundation Incorporated. Salamat po sa kanila, at pagpalain yung bawat isa sa kanila. At yung mga iba pang gustong tumulong, sana po talagang bigyan nyo sila ng daan upang makatulong sila, at nang sa ganung paraan ay mapagpala rin sila. Abba, ang lahat pong ito'y dinadalangin namin sa inyo kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong masagana ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan po, nandito po ulit tayo sa wakas ng ating palatuntunan. Sana po magkasama-sama tayo uli sa ating pagsasahimpapwit nitong ating programang Word Made Flesh. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat.